Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Rina at Noel. Tahimik ang umaga nang dumating si Rina sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon. Hawak niya ang isang luma ngunit malinis na bag. Bahagyang nanginginig ang mga daliri habang nakatingala sa napakataas na gate. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob, pero malinaw sa isip niya ang isang bagay, kailangan niya ang trabahong ito. Malalim siyang huminga bago pindutin ang doorbell. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at lumabas ang isang lalaking nakauniporme ng driver. Matangkad ito, maayos ang tindig, at may tahimik na aura. Tumigil ito sa tapat niya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, hindi mapanghusga, kundi parang sinusukat kung sino siya. "Miss, kayo po ba ang bagong kasambahay?" Mahinahong tanong ng lalaki. "Opo," sagot ni Rina. "Ako po si Rina. Sabi po sa akin, dito raw po ako magtatrabaho." Tumango ang lalaki. "Sige po, pasok po kayo." Habang binubuksan nito ang gate, napatingin muli si Rina sa mansyon. Napakalaki nito. Malinis ang hardin, may fountain sa gitna, at ang bahay ay parang galing sa isang magazine. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Habang naglalakad sila papasok, muling nagsalita ang lalaki. "Ako nga pala si Noel," sabi niya. "Driver po ako ni Mr. Ramon." "Ah, salamat po," sagot ni Rina. "Ako po." "Rina!" Putol ni Noel, bahagyang inguhagyang ngumiti. "Narinig ko na po kanina." Bahagyang namula si Rina at tumango na lang. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon at mas malamig na mga mata. Sa sala, nakaupo ang isang babaeng nakaeleganting damit, hawak ang tablet at halatang may iniutos sa telepono. Tumigil ito sa pagsasalita nang mapansin si Rina. "Siya na ba yon?" tanong ng babae. Malamig ang tono. "Opo, Ma'am Verna," sagot ni Noel. Pinagmasdan ni Verna si Rina mula ulo hanggang paa. Hindi tinatago ang pagmamaliit sa mga mata. Bahagya siyang ngumiti, ngiting walang init. "Ito na ba ang kinuha mo ang kasambahay?" tanong ni Verna kay Noel na para bang wala si Rina roon. "Opo, Ma'am," sagot ni Noel. Mahinahon pa rin. Tumayo si Verna at lumapit kay Rina. "Makinig ka," sabi niya. "Hindi porke nakapasok ka sa bahay na to may karapatan ka na. Dito may mga patakaran. At kung ayaw mong mapalayas agad, susundin mo lahat ng utos ko." "Opo, Ma'am." Mahina ngunit matatag na sagot ni Rina. "Good," sabi ni Verna. "Lola Berta!" Mula sa likod ng bahay, lumabas ang isang matandang babae na may bakas ng kabaitan sa mukha. Bahagya itong hangumiti kay Rina. "Ako si Lola Berta," sabi nito. "Ako ang matagal nang nag-aalaga dito sa bahay. Halika, ipapakita ko sa iyo ang mga gagawin mo." Habang sinusundan siya ni Rina papunta sa kusina, naramdaman niyang nakatingin pa rin si Verna sa likod niya. Sa kusina, ipinaliwanag ni Lola Berta ang mga gawain. Sa umaga, lilinisin mo ang sala at ang mga kwarto sa unang palapag. Sa hapon, kusina at laundry. Sa gabi, siguraduhin mong maayos ang lahat bago ka matulog. "Opo po," sagot ni Rina. "Gagawin ko po ang lahat." Ngumiti si Lola Berta. "Mukha kang mabait. Sana magtagal ka dito." Hindi na nakasagot si Rina. Pero sa loob niya, umaasa siyang tama ang desisyong pumasok dito. Hindi nagtagal. Bumaba mula sa hagdan ang dalawang babae na halos magkasing edad. Pareho silang nakaayos. Halatang sanay sa marangyang buhay. Tumigil ang mga ito nang makita si Rina. "Sino yan?"
Tanong ng isa. May halong iritasyon sa boses. Bagong kasambahay! Sagot ni Verna na muling pumasok sa kusina. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ang una ay si Faye. Matangos ang ilong, mataas ang kilay, at halatang sanay na sinusunod. Ang isa naman ay si Carla. Mas tahimik, pero mas matalim ang tingin. Bagong kasambahay! Ulit ni Faye. Mukha namang walang alam. Narinig ni Rina ang sinabi, pero nanatili siyang tahimik. Hoy! Tawag ni Carla, malamig ang boses. Alam mo ba kung saan ka napunta? Tumango si Rina. Opo? Good? Sabi ni Carla. Kasi dito, isang pagkakamali mo lang, lalabas ka agad sa pintuan. Bago pa makasagot si Rina, dumating si Noel, may dalang tray ng kape. Ma'am Faye! Ma'am Carla, sabi niya. Kape po. Kinuha ni Faye ang tasa at sinulyapan si Noel. Bagong kasambahay yon? Tanong niya. Opo, sagot ni Noel. Siguraduhin mong hindi yan magiging problema, sabi ni Faye. Tumango si Noel. Opo, ma'am. Naglakad palayo ang magkapatid at doon lamang nakahinga ng maluwag si Rina. Tahimik na nagsimula ang unang araw niya sa mansyon. Pagwawalis, pagpunas, pag-aayos. Walang reklamo. Kahit masakit ang likod, kahit nanginginig ang mga kamay, tiniis niya lahat. Habang naglilinis siya ng sala, dumaan si Noel at napansin ang pamumula ng mga palad niya. Okay ka lang ba? Tanong niya. Mahinahon. Opo, sagot ni Rina, pilit na ngumiti. Sanay naman po ako. Tumango si Noel, pero hindi niya inalis ang tingin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Salamat po, sagot ni Rina. Sa hapon, pinagawa agad sa kanya ni Verna ang pinakamabibigat na gawain. Mag-isa siyang pinaghugas ng lahat ng pinggan. Pinapulot ang mga damit sa buong bahay at pinagalitan pa ng walang dahilan. Ang bagal mo! Sigaw ni Verna. Hindi ka ba sanay magtrabaho? Pasensya na po, sagot ni Rina, yumuko ang ulo. Sa malayo, nakita ni Noel ang eksena. Mariin niyang hinawakan ang manibela ng sasakyan. Pinipigilan ang sarili. Sa gabing iyon, habang pagod na si Rina at nag-aayos ng mga gamit sa maliit na kwartong inilaan sa kanya, dumaan si Lola Berta. Anak! Mahinang sabi ng matanda. Magpahinga ka na! Bukas ulit! Ngumiti si Rina, pagod ngunit taos puso. Salamat po, Lola! Nang mag-isa na siya sa kwarto, naupo si Rina sa kama at ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang hindi basta-basta ang lugar na ito. At hindi rin basta-basta ang mga taong makakasama niya. Sa labas ng bahay, nakatayo si Noel, nakatingala sa bintana ng maliit na kwartong kinaroroonan ni Rina. Tahimik niyang sinabi sa sarili, hindi ka dapat tatuhin ng ganito. At sa unang araw pa lang, may isang taong nakapansin. At may isang taong handang tumayo para sa kanya. Sumunod na mga araw ay unti-unting ipinakita kung gaano kabigat ang magiging buhay ni Rina sa loob ng mansyon. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na siya. Sa maliit niyang kwarto, maririnig ang mahinang tunog ng alarm ng lumang cellphone. Agad siyang bumangon, maingat na inayos ang higaan at naghilamos sa maliit na banyo sa gilid ng kusina. Wala siyang oras para magreklamo. Alam niyang bawat minuto ay mahalaga. Paglabas niya sa kusina, nadatnan niya si Lola Berta na naghahanda ng almusal. Maaga ka na naman, anak! Mahinang sabi ng matanda habang nagtatadtad ng bawang. Mas mabuti na po yon, Lola! Sagot ni Rina. Ayokong masabihan na tamad. Napabuntong hininga si Lola Berta. Hindi ka tamad, pero sa bahay na to, kahit anong sipag mo, may masasabi at masasabi sila. Hindi na sumagot si Rina. Alam na niya iyon. Hindi pa man tapos ang almusal, bumaba na si Faye, naka-robe, halatang iritado ang mukha. Bakit ang ingay? Tanong ni Faye, nakasimangot. Pasensya na po!
Agad na sagot ni Rina. Lumapit si Faye sa mesa at sinulyapan ang mga nakahandang pagkain. Ito na yon, ang simple. Yan po ang inutos ni Ma'am Verna, sagot ni Lola Berta. Tumango si Faye, saka biglang hinarap si Rina. Ikaw, pagkatapos nito, linisin mo ang garden. Maraming dahon. Opo, sagot ni Rina kahit alam niyang hindi iyon kasama sa unang bilin. Mula sa garahe, nakita ni Noel ang eksena. Hindi siya nakikialam pero malinaw sa mukha niya ang hindi pagsang-ayon. Lumapit siya kay Faye. Ma'am, maingat na sabi ni Noel. Mainit po sa labas. Baka pwedeng, driver ka lang. Putol ni Faye. Malamig ang boses. Huwag kang makialam. Tumahimik si Noel. Ngunit sa loob-loob niya, mas tumindi ang pakiramdam na mali ang nangyayari. Habang nagwawali si Rina sa hardin, pawis na siya. Mabigat ang walis at tila walang katapusang dahon ang nalalaglag. Maya-maya dumating si Carla, may hawak na iced coffee. Tigilan mo nga yan, sabi ni Carla. Halatang bored. Tumigil si Rina. Opo, kunin mo to, sabay abot ng baso. Pero huwag mong iinumin, dalhin mo lang sa kwarto ko. Opo, sagot ni Rina. Pagdating niya sa kwarto ni Carla, narinig niya ang halakhak ni na Faye at Verna sa loob. Hindi ko talaga gusto yung batang yon, sabi ni Verna. May something sa kanya na nakakainis. Feeling ko rin, sagot ni Faye. Tahimik masyado, parang may tinatago. Huminga ng malalim si Rina bago kumatok. Pagbukas ng pinto, sinulyapan siya ni Verna. Ano yan? Kape po ni Ma'am Carla, sagot ni Rina. Bilisan mo, utos ni Verna. At pagkatapos nito, linisin mo ang stockroom. Ang kalat doon. Opo. Paglabas ni Rina, bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na para siyang hindi tao sa bahay na iyon. Sa tanghali, habang nagluluto si Lola Berta, dumaan si Noel dala ang tray ng tubig. Uminom ka muna, sabi ni Noel kay Rina, mahinahon. Nagulat si Rina. Ay, salamat po pero okay lang, sagot ni Noel. Mainit ngayon, tinanggap ni Rina ang baso. Salamat po talaga, tumango si Noel. Kung nahihirapan ka, pwede mong sabihin. Bahagyang ngumiti si Rina. Kakayanin ko po. Sa mga sumunod na araw, tila lalong naging target si Rina. Maliit na pagkakamali, pinalalaki. Isang baso na hindi agad napunasan, sisigawan siya. Isang upuan na hindi agad naayos, pagmumukhaing wala siyang silbi. Isang hapon, habang naglilinis siya ng hagdan, dumulas ang basahan at muntik siyang mahulog. Napasigaw siya sa gulat. Agad na tumakbo si Noel papunta sa kanya. Okay ka lang? Tanong niya. Hawak ang braso ni Rina. Opo, sagot ni Rina. Nanginginig pa rin. Dumating si Verna. Ano na naman at to? Muntik na po siyang madulas, paliwanag ni Noel. Tsus! Sabi ni Verna. Ang arte! Kung hindi mo kaya ang trabaho, umalis ka na. Tahimik lang si Rina. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin ni Noel ang pamumula ng mga mata niya. Pagdating ng gabi, halos hindi na makagalaw si Rina sa sobrang pagod. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tuhod. Pumasok si Lola Berta. Anak, sabi ng matanda, may pag-alala sa boses. Hindi ka dapat tatuhin ng ganyan. Okay lang po, sagot ni Rina. Sanay na po ako, umiling si Lola Berta. Hindi ka dapat masanay sa mali. Kinabukasan, dumating si Mr. Ramon. Tahimik ang buong bahay. Lahat ay nag-ayos. Si Verna ay biglang naging mabait, nakangiti, tila walang ginawang masama. Si Rina ay inutusang manatili sa kusina. Mula sa pintuan, nasilayan niya ang isang lalaking may matikas na tindig, nakaitim na suit, at may awtoridad sa bawat hakbang. Si Mr. Ramon. Hindi man lang niya ito nakita ng direkta, pero may kakaibang pakiramdam si Rina.
parang may kung anong humigpit sa dibdib niya. Sa garahe, nilapitan ni Noel si Mr. Ramon. "Sir!" Maingat na sabi ni Noel. "May sasabihin lang po sana ako." "Sabihin mo," sagot ni Mr. Ramon, malamig ngunit diretso. Napatingin si Noel pabalik sa bahay. "May bagong kasambahay po tayo. Mabait po, pero sobra po ang trato sa kanya dito." Tumingin si Mr. Ramon kay Noel. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Noel. "Inaapi po siya, sir, araw-araw." Sandaling tumahimik si Mr. Ramon. "Pag-uusapan natin yan," sagot niya sa huli. Sa kusina, walang kaalam-alam si Rina na sa likod ng lahat ng kanyang pagtitiis, may isang taong nagsisimulang magsalita. At may isang taong nagsisimulang makinig. Mas lalong naging mabigat ang mga sumunod na araw para kay Rina. Hindi niya alam na may nagsimula ng makinig sa likod ng katahimikan ng mansyon. Ang alam lang niya, araw-araw ay parang mas humihigpit ang hangin sa loob ng bahay. Mas malamig ang mga tingin, mas matalas ang mga salita, mas mabigat ang mga gawain. Maagang maaga pa lang, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Rina. Tahimik siyang nagwawali sa kusina habang si Lola Berta ay nagtitimpla ng kape. Pareho silang hindi nagsasalita, pero ramdam ni Rina ang bigat sa dibdib ng matanda. "Anak!" Mahinang sabi ni Lola Berta habang inaabot kay Rina ang isang pandesal. "Kumain ka muna." "Naku, wag na po Lola," sagot ni Rina. "Baka magalit po sila kapag nakita nila." Napailing si Lola Berta. "Kahit isang subo lang," ngumiti si Rina at tumango. "Salamat po." Hindi pa man siya nakakatapos kumain ay dumating na si Carla. Nakataas ang kilay at may hawak na listahan. "Ito ang gagawin mo ngayon," malamig na sabi ni Carla habang inaabot ang papel. "Linisin mo ang lahat ng bintana sa second floor. Pagkatapos, plansahin mo ang mga damit ko. At bago magtanghali, tapos na yan." "Second floor po?" Maingat na tanong ni Rina. "Akala ko po." "May problema ka ba?" Singhal ni Carla. "Wala po," sagot agad ni Rina, yumuko ang ulo. Mula sa labas, nakita ni Noel ang eksena. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan, pero malinaw ang tensyon sa katawan niya. Alam niyang hindi dapat ganito ang trato sa isang kasambahay, lalo na't bago pa lamang si Rina. Habang naglilinis si Rina ng mga bintana, ramdam na ramdam niya ang pangangalay ng mga braso. Mataas ang bawat hakbang, at kahit isang maling galaw ay maaaring ikapahamak niya. Pawis na siya, ngunit wala siyang tigil. Biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga kwarto. "Hoy!" sigaw ni Faye mula sa loob. "Bakit ang tagal mo? Ang dumi pa rin ng salamin ko." "Pasensya na po," sagot ni Rina, pilit pinapabilis ang galaw. Lumapit si Faye at sinuri ang bintana. "Ganito ka ba talaga?" "Kabagal?" Tahimik si Rina. Wala siyang sinabi. Alam niyang kahit anong ipaliwanag niya, ay wala ring saysay. "Kung ayaw mong umalis dito, galingan mo." Dagdag ni Faye bago bumalik sa loob ng kwarto. Sa tanghali, halos nanginginig na ang mga kamay ni Rina habang naglalaba sa likod bahay. Mula sa garahe, nagdala si Noel ng tubig at dahan-dahang inilapag ito sa tabi niya. "Uminom ka muna," sabi ni Noel, mababa ang boses. Nagulat si Rina at agad tumingin sa paligid. "Ay, baka po makita tayo." "Okay lang," sagot ni Noel. "Sandali lang." Tinanggap ni Rina ang bote. "Salamat po." Tahimik silang dalawa. Walang kailangang sabihin. Pero sa katahimikang iyon, ramdam ni Rina ang kaunting ginhawa. Parang may taong nakakaunawa sa kanya. Sa hapon, inutusan na naman siya ni Verna. "Rina!" tawag ni Verna. Malamig ang tono. "Linisin mo ang stockroom. May hinahanap akong mga gamit." "Opo," sagot ni Rina. Pagpasok niya sa stockroom, sinalubong siya ng alikabok at kalat. Malalim siyang huminga at nagsimulang mag-ayos. Maya-maya, may nahulog na kahon
at muntik na siyang matamaan sa ulo. Napaupo si Rina sa sahig, hinihingal. Sa sandaling iyon, pumasok si Lola Berta. "Diyos ko!" bulalas ng matanda. "Anak, okay ka lang ba?" "Opo po," sagot ni Rina kahit halatang nasasaktan. Napailing si Lola Berta. "Hindi tama to." Sa labas ng bahay, dumating si Mr. Ramon para sa isang maikling pahinga bago umalis muli. Tahimik ang buong paligid, lahat ay abala sa pagpapakitang maayos ang lahat. Lumapit si Noel kay Mr. Ramon habang naglalakad papunta sa sasakyan. "Sir?" Maingat na sabi ni Noel. "Pasensya na po kung makulit ako." Huminto si Mr. Ramon at tumingin sa kanya. "Ano yon? Gusto ko lang po sanang ipaalam. Hindi po talaga maayos ang nangyayari sa loob ng bahay." Sabi ni Noel, pinipiling maging maingat sa bawat salita. "Lalo na po sa bagong kasambahay." Kumunot ang noo ni Mr. Ramon. "Anong ibig mong sabihin?" "Pinapahirapan po siya araw-araw, sir," sagot ni Noel. "Pinapahiya, pinapagalitan kahit walang kasalanan." Sandaling tumahimik si Mr. Ramon. "Bakit ngayon mo lang sinasabi?" "Hindi po ako sigurado noon," sagot ni Noel. "Pero ngayon po, malinaw na." Hindi sumagot si Mr. Ramon. Tumango lamang siya ng bahagya at tumuloy sa sasakyan. Sa loob ng mansyon, wala pa ring alam si Rina sa mga pag-uusap na iyon. Ang alam lang niya, pagod na siya. Kinagabihan, habang nag-iisa sa maliit na kwarto ay umupo si Rina sa kama at tahimik na umiyak. Hindi malakas, hindi hysterical, tahimik lang, parang sanay na. Pumasok si Lola Berta at inilapag ang isang baso ng mainit na gatas. "Anak," mahinang sabi ng matanda, "hindi ka nag-iisa." Napatingin si Rina. "Salamat po, Lola." Sa labas ng kwarto, nakatayo si Noel. Narinig niya ang iyak kanina. At sa sandaling iyon, may isang desisyon na siyang ginawa sa sarili niya. Hindi na siyang mananahimik. Hindi na niya hahayaan na patuloy na masaktan si Rina. At kahit hindi pa niya alam kung bakit, pakiramdam niya. May dahilan kung bakit napunta ang babaeng ito sa bahay na iyon. At hindi iyon para lang maglinis. Mas naging tahimik ang mansyon sa mga sumunod na araw. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Para kay Rina, mas ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Bawat utos, bawat tingin na parang may kasamang paghamak. Hindi man siya sinisigawan palagi, mas masakit ang malamig na mga salitang tila ba ipinaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mesa sa dining area, narinig niya ang boses ni Verna mula sa itaas. "Rina!" sigaw ni Verna. "Nasaan na ang damit ko? Kanina pa yun dapat handa!" Mabilis na umakyat si Rina sa ikalawang palapag, tangan ang plantsadong damit. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Verna. "Opo, ma'am!" maingat niyang sabi. "Heto na po!" Binuksan ni Verna ang pinto at sinulyapan ang damit. Bigla itong hinagis pabalik kay Rina. "Ganito ba ang pagkakaplansya mo?" Malamig na tanong ni Verna. "Mukha kang walang pinag-aralan." Napatigil si Rina. Mahigpit niyang hinawakan ang damit. "Pasensya na po, uulitin ko po. Siguraduhin mong maayos na yan." Dagdag ni Verna bago isara ang pinto sa harap niya. Sa ibaba, nakita ni Noel ang pangyayari mula sa hagdan. Tahimik lang siya, pero mariing kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang magsalita, pero alam niyang mali ang timing. Lumipas ang ilang oras, at sa likod bahay naman, pinapunta si Rina ni Faye. "Bakit parang ang dumi pa rin ng mga paso?" tanong ni Faye habang nakapamaywang. "Nilinis ko na po kanina," sagot ni Rina, pilit na magalang. "Hindi sapat," singhal ni Faye. "Ulitin mo." Habang nagbubuhos ng tubig si Rina, nadulas siya sa basang sahig at napaupo sa lupa. Napahawak siya sa tuhod, napapikit sa sakit.
Ano yan? Iritadong tanong ni Faye. Drama? Bago pa makasagot si Rina, dumating si Noel. Ma'am Faye! Mahinahon ngunit matigas ang boses ni Noel. Nasaktan po siya. Ano? Sagot ni Faye. Kasambahay siya. Trabaho niya yan. Tumingin si Noel kay Rina. Nakita ang pamumula ng tuhod at ang pigil na luha sa mata nito. Pwede po bang magpahinga muna siya kahit sandali? Tanong ni Noel. Napailing si Faye. Ikaw talaga, Noel. Masyado kang nakikialam. Tahimik na tumayo si Rina kahit masakit ang tuhod. Okay lang po, sabi niya kay Noel, pilit na ngumiti. Kaya ko po. Ngunit alam ni Noel, hindi na ito tama. Kinagabihan, habang nag-aayos ng sasakyan si Noel sa garahe, dumaan si Mr. Ramon. Katatapos lang nito ng isang mahabang meeting at halatang pagod. Tapos na ba ang check-up ng sasakyan? Tanong ni Mr. Ramon. Opo, sir. Sagot ni Noel. Handa na po. Tumango si Mr. Ramon. Tahimik na sana siyang lalakad palayo nang biglang nagsalita si Noel. Sir, tawag niya. May halong pag-aalinlangan. Huminto si Mr. Ramon at lumingon. Ano yon? Pasensya na po, sabi ni Noel. Alam kong hindi ko dapat pinapakialaman ang mga nangyayari sa loob ng bahay, pero sandaling natahimik si Noel, saka nagpatuloy. May mga nangyayari pong hindi tama. Sumeryoso ang mukha ni Mr. Ramon. Ipaliwanag mo. Huminga ng malalim si Noel. Yung bagong kasambahay po, si Rina, inaapi po siya araw-araw. Hindi po patas ang trato sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Mr. Ramon. Bakit siya? Hindi ko po alam, sir, sagot ni Noel. Pero sobra na po. Nakikita ko po mismo. Hindi agad sumagot si Mr. Ramon. Matagal itong tumahimik bago nagsalita. Pagmasdan mo muna, sabihin mo sa akin kung may iba ka pang mapapansin. Opo, sir, sagot ni Noel. Sa loob ng mansyon, walang kaalam-alam si Rina sa usapang iyon. Ang alam lang niya, masakit na ang buong katawan niya, pero kailangan niyang magpatuloy. Sa kanyang maliit na kwarto, umupo siya sa kama at hinaplos ang namumulang tuhod. Pumasok si Lola Berta dala ang maliit na lalagyan ng pamahid. Halika anak, sabi ng matanda. Lagyan natin yan. Salamat po Lola, sagot ni Rina. Habang pinapahira ni Lola Berta ang sugat, napabuntong hininga ito. Matagal na akong nandito sa bahay na to. Alam kong may mali. Napatingin si Rina. Ano po yun? Umiling si Lola Berta. Hindi pa panahon, pero tandaan mo anak, may dahilan kung bakit ka napunta dito. Kinabukasan, mas naging lantaran ng pang-aapi. Inutusan ni Carla si Rina na linisin ang atik. Mag-isa, walang tulong. Mainit, makipot, at puno ng alikabok. Habang naglilinis, napansin ni Rina ang isang lumang kahon. Natumba ito at may nahulog na maliit na larawang nakaipit sa loob. Dinampot ni Rina ang larawan. Isang lumang litrato ng isang batang babae at isang lalaking kahawig ni Mr. Ramon. Napatigil si Rina. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Bago pa siya makapag-isip, biglang bumukas ang pinto ng atik. Ano yan? Malamig na tanong ni Carla. Nagulat si Rina at agad ibinalik ang larawan sa kahon. Wala po. Siguraduhin mong wala kang kinukuha, banta ni Carla. Opo, sagot ni Rina. Yumuko. Sa labas ng atik, nakita ni Noel ang eksena mula sa ibaba ng hagdan. Lalong tumibay ang pasya niya. Hindi na sapat ang manood lang. Hindi na sapat ang manahimik. Sa gabing iyon, nakaupo si Noel sa loob ng sasakyan. Nakatingin sa madilim na bintana ng mansyon. Tahimik niyang sinabi sa sarili, kung hindi ko gagawin ang tama ngayon, kailan pa? At sa unang pagkakataon, handa na siyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Rina. Mas lalong tumindi ang tensyon sa loob ng mansyon matapos ang araw na iyon.
Para kay Rina, hindi niya maipaliwanag ang bigat na nararamdaman niya mula nang makita niya ang lumang litrato sa attic. Kahit ibinalik niya iyon sa kahon at pilit kinalimutan, may kung anong bumabagabag sa dibdib niya, parang may piraso ng alaala na pilit umaahon kahit wala siyang maalala. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Kinabukasan pa lang, mas mabibigat na gawain na agad ang ibinigay sa kanya. "Rina!" Tawag ni Verna habang nakaupo sa sala. Hawak ang tasa ng tsaa. "Pagkatapos mong linisin ang kusina, ikaw na rin ang maglalaba ng mga kortina." "Lahat." Nanlaki ang mga mata ni Rina. "Lahat po?" "Oo," sagot ni Verna. Walang emosyon. "May problema ka ba?" "Wala po," sagot ni Rina. Yumuko ang ulo. Sa likod ng pinto, narinig ni Lola Berta ang usapan at napabuntong hininga. Lumapit siya kay Rina at marahang hinawakan ang balikat nito. "Anak," mahinang sabi ni Lola Berta, "mag-ingat ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Ngumiti si Rina, pilit. "Kakayanin ko po, Lola." Habang naglalaba si Rina sa likod bahay, naroon si Noel sa garahe, kunwaring nag-aayos ng sasakyan. Ngunit ang totoo, bantay sarado ang mata niya sa bawat galaw sa paligid. Nakita niya kung paano pabalik-balik si Verna, kung paano pinagmamasdan si Rina na parang naghahanap ng mali. Isang sandali, lumapit si Carla kay Rina. "Ang bagal mo," sabi ni Carla, malamig ang boses. "Baka gusto mong dagdagan pa kita ng trabaho?" Tumigil si Rina at humarap kay Carla. "Ginagawa ko naman po ang lahat," ngumisi si Carla. "Lahat? Hindi pa yan sapat." Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Noel. "Mga Ma'am Carla?" Maingat, ngunit matatag na sabi ni Noel habang lumalapit. "Pasensya na po pero sobra na po ang trabaho niya." Napatingin si Carla kay Noel. Nanliit ang mga mata. "Simula kailan ka naging tagapagtanggol ng mga kasambahay?" Hindi umatras si Noel. "Simula nang maging mali na po ang ginagawa." Nagulat si Rina. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Noel sa harap nila. Tumawa si Carla, ngunit walang saya. "Mag-ingat ka, Noel. Driver ka lang." Tahimik na tinignan ni Noel si Carla. "Alam ko po." Umalis si Carla na iritang-iritado. Nanatiling tahimik si Rina, nanginginig ang mga kamay. "Pasensya na po," mahina niyang sabi kay Noel. "Nadamay pa po kayo." Umiling si Noel. "Hindi ka istorbo at hindi ka dapat ginaganyan." Hindi na nakasagot si Rina. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lang basta tumutulong, kundi talagang tumatayo para sa kanya. Kinagabihan, dumating si Mr. Ramon ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang bahay. Lahat ay abalang-abala sa pagpapakitang maayos ang lahat. Sa hapagkainan, nakaupo si Verna sa tabi ni Mr. Ramon. May matamis na ngiti sa labi. "Pagod ka siguro?" sabi ni Verna, kunwaring maalaga. "Magpahinga ka muna," tumango si Mr. Ramon. "Sandali lang ako." Habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, napadaan siya sa kusina. Doon niya nakita si Rina. Nakayuko, naglilinis ng sahig, halatang pagod na pagod. Tumigil si Mr. Ramon. "Bakit ikaw ang naglilinis niyan?" tanong niya. Malamig ngunit may pagtataka. Napalingon si Rina gulat. "Pasensya na po, sir. Inutusan lang po ako." Tahimik na tinignan ni Mr. Ramon ang paligid. "Nasaan si Lola Berta?" "Sa labas po," sagot ni Rina. Tumango si Mr. Ramon at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit may kung anong bumigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ang itsura ng babaeng iyon, ang paraan ng pagyuko, ang paraan ng pagsagot, ay parang may pamilyar na kirot. Sa garahe, nilapitan ni Noel si Mr. Ramon. "Sir," sabi ni Noel, "salamat po sa pakikinig noong isang araw." Hindi tumingin si Mr. Ramon. "Ano pa ang napansin mo?" Huminga ng malalim si Noel.
Mas lumalala po ang trato sa kanya, sir. Halos hindi na po makapagpahinga. Sandaling natahimik si Mr. Ramon. Patuloy mo akong i-update. Opo, sir. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang kilos ni Mr. Ramon. Mas madalas siyang manatili sa bahay. Mas tahimik siyang nag-oobserba. At mas malinaw niyang nakikita ang hindi niya dati napapansin. Isang umaga, habang naglilinis si Rina unang sala, dumaan si Mr. Ahman Isada Ramon. Hindi niya sinabi ang pangalan nito, pero napatingin siya kay Rina ng matagal. Gaano ka nakatagal dito? Tanong ni Mr. Ramon. 1 buwan na po, sagot ni Rina, kinakabahan. Bakit ka nagtrabaho dito? Tanong muli ni Mr. Ramon. Saglit na nag-isip si Rina. Kailangan ko po ng trabaho, sir. Tumango si Mr. Ramon. Ganyan din ang sagot ng maraming tao. Umalis si Mr. Ramon, pero naiwan ang tanong sa isip ni Rina. Sa hapon, muling inutusan si Rina ni Verna. This time, linisin ang lumang silid sa dulo ng pasilyo. Isang silid na matagal nang hindi ginagamit. Habang nag-aayos, may napansin siyang lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi niya sinasadya itong mabuksan, ngunit nahulog ang takip. Sa loob, may mga lumang gamit ng bata. Laruan, damit, at isang maliit na sapatos. Napatigil si Rina. May kung anong humigpit sa dibdib niya. Parang may lungkot na hindi niya maintindihan. Bago pa siya makapag-isip, pumasok si Noel. Rina, mahinang tawag niya. Hinahanap ka nila. Mabilis na ibinalik ni Rina ang mga gamit sa kahon. Opo. Napansin ni Noel ang pamumula ng mga mata ni Rina. Okay ka lang? Tumango si Rina. Hindi ko po alam kung bakit. Parang nalulungkot po ako. Tahimik si Noel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero alam niyang may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Sa gabing iyon, nakaupo si Noel sa maliit na mesa sa garahe. Hawak ang isang notebook. Isa-isa niyang isinusulat ang mga napapansin, oras, petsa, pangalan, utos, pang-aapi. Hindi niya alam kung saan hahantong ito, pero alam niyang tama ang ginagawa niya. At sa loob ng mansyon, habang natutulog si Rina sa kanyang maliit na kwarto, walang kaalam-alam na unti-unti nang gumagalaw ang tadhana. Hindi pa niya alam kung sino siya. Hindi pa niya alam kung ano ang katotohanan. Ngunit papalapit na ang oras na ang lahat ng pang-aalipustang dinanas niya ay magkakaroon ng sagot. Mas mabigat ang katahimikan sa loob ng mansyon sa mga sumunod na araw. Hindi na lantaran ang sigawan, hindi na palaging may galit na boses, ngunit mas naging mapanganib ang kilos ni Verna, Faye at Carla. Para kay Rina, mas masakit ang ganitong uri ng pang-aapi. Tahimik, tuso, at palihim. Isang umaga, habang nag-aayos si Rina ng mesa sa dining area, napansin niyang kulang ang isang mamahaling plato. Hindi niya iyon ginalaw, sigurado siya roon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Verna. Nasaan ang plate set ko? Malamig na tanong ni Verna habang nakapamaywang. Nandoon lang po yun kahapon. Maingat na sagot ni Rina. Hindi ko po ginalaw. Biglang nagtaas ng boses si Verna. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi makasagot si Rina. Yumuko lang siya. Hanapin mo! Utos ni Verna. At kung wala yan, alam mo na ang mangyayari. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Noel. Kita niya ang panginginig ng mga balikat ni Rina habang hinahalukay ang kabinet. Tahimik siyang lumapit kay Lola Berta. Lola, mahina, niyang sabi, alam niyo po bang may nawawala? Umiling si Lola Berta. Kumpleto yun kagabi. Hindi nagtagal, biglang lumabas si Carla mula sa kwarto niya. May hawak na plato. Ay, ito pala, sabi ni Carla na kunwaring nagulat. Nasa kwarto ko lang. Napatingin si Verna kay Rina. Kung wala kang kasalanan, bakit ka natataranta? Hindi makapagsalita si Rina. Ang alam lang niya, nilalamon na naman siya ng hiya. Sa hapon,
inutusan si Rina na maglinis ng garahe. Isang trabahong hindi niya pa kailanman ginawa. Mabigat ang mga kahon, maalikabok at madilim ang lugar. Habang nagbubuhat siya ng isang kahon, nadulas ang paa niya at bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa tagiliran, napapikit sa sakit. Mula sa labas, nakita ni Noel ang pangyayari at agad na tumakbo papasok. "Rina!" Tawag niya, halatang nag-aalala. "Okay lang po," pilit na sabi ni Rina kahit halatang nasasaktan. Lumapit si Noel at marahang tinulungan siyang tumayo. "Hindi to kasama sa trabaho mo? Utos po kasi!" Sagot ni Rina, halos pabulong. Sa sandaling iyon, dumating si Faye. "Ano yan?" Tanong ni Faye, may halong irita. "Drama na naman?" Hindi na napigilan ni Noel ang sarili. "Ma'am Faye!" Matigas na ang boses niya. "Nasaktan po siya. Hindi na po tama to." Nanliit ang mga mata ni Faye. "Ikaw talaga, Noel. Kung gusto mong mawalan ng trabaho." "Kung mawawalan man po ako ng trabaho," putol ni Noel, "mas pipiliin ko yon kaysa manahimik habang may inaapi." Natahimik ang paligid. Si Rina ay napatingin kay Noel, gulat at takot. "Noel, wag po!" Umalis si Faye ng galit na galit. Kinagabihan, dumating si Mr. Ramon nang hindi inaasahan. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay, walang pasabi. Tahimik ang lahat. Sa kusina, nadatnan niya si Rina na nagluluto ng hapunan. Mabagal ang galaw nito. Halatang masakit ang katawan. "Nasaan si Lola Berta?" Tanong ni Mr. Ramon. "Nasa likod po," sagot ni Rina. Tahimik na tumango si Mr. Ramon at tumingin sa mga kamay ni Rina. May mga galos, may pamumula. "Matagal ka na bang nasasaktan?" Biglang tanong ni Mr. Ramon. Nagulat si Rina. "Pasensya na po." "Yung mga kamay mo," sagot ni Mr. Ramon. "Hindi ganyan ang kamay ng taong maayos ang trato." Napayuko si Rina. Hindi siya makasagot. Lumapit si Noel sa kusina at nakita ang eksena. Tumigil siya sa di kalayuan. "Sir," maingat na sabi ni Noel, "may gusto po sana akong ipakita sa inyo." Tiningnan siya ni Mr. Ramon. "Ngayon?" "Opo." Sa loob ng maliit na opisina, inilabas ni Noel ang notebook na matagal na niyang tinatago. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga nakasulat. Oras ng pang-aapi, mga utos, mga pangyayari. Tahimik na nakinig si Mr. Ramon. Walang emosyon ang mukha, pero kumikirot ang panga sa pagpipigil. "Totoo ba lahat to, danas ito?" Tanong ni Mr. Ramon. "Opo, sir," sagot ni Noel. "Lahat po yan ay personal kong nakita." Matagal na natahimik si Mr. Ramon. "Bakit mo to ginagawa?" Tanong niya kay Noel. "Dahil hindi po tama," sagot ni Noel. "At dahil hindi niya deserve." Tumango si Mr. Ramon. "Hindi ka nagkamali." Kinabukasan, may pagbabago sa mansyon, kahit hindi halata sa iba. Mas madalas manatili si Mr. Ramon sa bahay. Tahimik siyang nag-oobserba. Hindi siya umaalma, pero kita niya ang lahat. Isang hapon, nakita niyang inutusan ni Verna si Rina na linisin ang hagdan habang basa pa ang sahig. "Delikado yan," malamig na sabi ni Mr. Ramon mula sa likuran. Nagulat si Verna. Sir, sanay naman siya." Tumingin si Mr. Ramon kay Rina. "Lumabas ka muna." "Opo, sir," sagot ni Rina, nagtatakang sumunod. Pagkaalis ni Rina, humarap si Mr. Ramon kay Verna. "Hindi ko gusto ang nakikita ko." Napangiti si Verna, pilit. "Nagiging sensitive ka lang siguro." "Hindi!" sagot ni Mr. Ramon. "Nagiging malinaw lang." Sa gabing iyon, nasa maliit na kwarto si Rina, nakaupo sa kama. Masakit pa rin ang katawan niya, pero mas masakit ang pakiramdam na parang may paparating na hindi niya alam. Kumatok si Noel sa pinto. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya, mahinahon. "Opo," sagot ni Rina. Pumasok si Noel at dahan-dahang umupo sa silya sa tapat niya. "Gusto kong malaman mo," sabi niya, "na hindi ka nag-iisa."
Napatingin si Rina sa kanya. Bakit mo ginagawa lahat ito para sa akin? Huminga ng malalim si Noel. Hindi ko rin alam sa simula, pero habang tumatagal, hindi ko kayang manahimik. Namasa ang mata ni Rina. Salamat. Tahimik silang dalawa. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Mr. Ramon. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan, ngunit narinig niya ang boses ni Rina, puno ng pagod ngunit may dignidad. Sa sandaling iyon, may kung anong bumuka sa alaala niya, isang boses ng bata, isang mukha, isang pangakong hindi niya natupad. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mr. Ramon ang bigat ng nakaraan. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon. Ngunit para kay Rina, parang masyadong maingay ang kanyang isip. Hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang pang-aalipusta, ang biglang pagtatanggol ni Noel, at ang kakaibang titig ni Mr. Ramon kanina. Parang may hinihintay ang puso niya, pero hindi niya alam kung ano. Sa kabilang dulo ng mansyon, gising din si Noel. Nasa garahe siya, nakaupo sa loob ng sasakyan. Hawak ang manibela, kahit hindi naman umaandar ang makina. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang mga ginawa niya. Alam niyang delikado ang tumindig laban kina Verna, Fay at Carla. Isang maling hakbang lang, maaaring mawalan siya ng trabaho. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang pagod na mga mata ni Rina, nawawala ang alinlangan niya. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ang kilos sa bahay. Dumating si Mr. Ramon nang hindi inaasahan. Hindi siya dumaan sa sala, hindi siya nagpatawag ng tao. Tahimik lang siyang pumasok at umupo sa dining area. Hawak ang tasa ng kape, wari may pinagmamasdan. Nagulat si Verna nang makita siyang naroon. Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? Tanong ni Verna, pilit na kalmado. Hindi ko kailangan magpaalam. Sagot ni Mr. Ramon. Diretso ang boses, tumahimik si Verna. Sa kusina, inutusan si Rina na magdala ng kape sa dining area. Nanginginig pa rin ang loob niya tuwing lalapit siya kay Mr. Ramon, pero sinunod niya ang utos. Paglapit niya, napansin ni Mr. Ramon ang bahagyang pilay sa lakad ni Rina. Masakit ba ang paa mo? Tanong ni Mr. Ramon. Nagulat si Rina. Konti lang po, sir. Hindi na nagsalita si Mr. Ramon. Ngunit malinaw sa kanyang mukha na may iniisip siya. Habang umiinom ng kape si Mr. Ramon, dumaan si Faye at sinadyang banggain si Rina sa balikat. Natapon ang kaunting kape sa sahig. Ay, sabi ni Faye, kunwaring nagulat. Ang clumsy mo naman. Agad na lumuhod si Rina para punasan ang natapon. Pasensya na po. Hindi mo ba kayang mag-ingat? Dagdag ni Faye. Bago pa makapagsalita si Rina, tumayo si Mr. Ramon. Sapat na! Malamig niyang sabi. Natahimik ang buong paligid. Hindi ka ba marunong rumispeto sa mga taong nagtatrabaho dito? Tanong ni Mr. Ramon kay Faye. Nanlaki ang mga mata ni Faye. Hindi ko po sinasadya. Hindi mahalaga, putol ni Mr. Ramon. Hindi ganyan ang asal sa loob ng bahay ko. Unang beses itong nangyari. Unang beses na pinagsabihan ni Mr. Ramon si Faye sa harap ng iba. Napayuko si Faye, halatang nagpipigil ng galit. Tumayo si Mr. Ramon at umalis, iniwan ang katahimikan sa likod niya. Hindi na makagalaw si Rina. Nanginginig ang tuhod niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Lumapit si Noel sa kanya pagkatapos. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Noel. Tumango si Rina. Opo, salamat po. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mas lalong uminit ang galit ni Verna, Faye at Carla. Sa kwarto ni Verna, nag-uusap silang tatlo. Hindi na to maganda, sabi ni Verna. Mahina ang ngunit puno ng inis. Napapansin na ni Ramon.
Dahil iyan sa kasambahay na yon, sagot ni Carla. Simula nung dumating siya, ganyan na. Kailangan nating gumawa ng paraan, dagdag ni Faye. Bago pa tayo mawalan ng kontrol. Tahimik silang nag-isip. At sa isipan ni Verna, may nabubuong plano. Samantala, sa likod bahay, tinulungan ni Noel si Rina na mag-ayos ng mga halaman. Hindi iyon utos, kusang loob. Hindi mo na kailangang gawin to, sabi ni Rina. Gusto ko, sagot ni Noel. Simple ngunit totoo. Saglit silang natahimik. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Rina. Hindi na maitago ang pagtataka. Huminto si Noel sa ginagawa at tumingin sa kanya. Dahil may mali at dahil may mga taong hindi marunong magsalita para sa sarili nila. Napabuntong hininga si Rina. Hindi ako sanay na may nagtatanggol sa akin. Ngumiti si Noel, banayad. Masasanay ka rin. Sa hapon, ipinatawag si Noel ni Mr. Ramon sa opisina. May napapansin ka pa ba? Tanong ni Mr. Ramon. Opo, sir, sagot ni Noel. Mas nagiging maingat sila, pero ramdam ko pong may binabalak. Tumango si Mr. Ramon. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo? Opo. Paglabas ni Noel ng opisina, nakita niya si Rina sa pasilyo, may hawak na basket ng labada. Nagkatitigan sila saglit, hindi sila nagsalita. Ngunit sa mga mata nila, malinaw ang isang bagay. May tahimik na ugnayang nabubuo. Hindi pagmamadali, hindi matamis na salita. Isang ugnayang binuo ng pagtitiis, pag-unawa, at proteksyon. Sa gabing iyon, habang natutulog si Rina, may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghahanap ng katotohanan. At sa kabilang banda, may mga matang puno ng inggit at takot. Ang mansyon ay tila naghihintay. At ang tadhana, unti-unti nang gumagalaw. Mas lalong naging mabigat ang hangin sa loob ng mansyon matapos ang mga pangyayaring iyon. Hindi nalantaran ang pang-aapi, ngunit mas naging tuso. Para kay Rina, mas mahirap ang ganitong uri ng pananakit. Yung hindi sinisigawan, pero sinasadya. Yung hindi lantad, pero ramdam sa bawat kilos. Isang umaga, maagang nagising si Rina dahil sa malakas na katok sa pinto ng kanyang maliit na kwarto. Rina! Malamig na boses ni Verna mula sa labas. Bumangon ka na, may ipapagawa ako. Agad na tumayo si Rina at binuksan ang pinto. Opo, ma'am. Inabot ni Verna ang isang listahan. Ikaw ang mag-aayos ng guest room ngayon. May bisita ang darating mamaya. May bisita po, maingat na tanong ni Rina. Oo, sagot ni Verna. At siguraduhin mong perpekto, ayokong mapahiya. Tumango si Rina at agad na nagtungo sa guest room. Hindi niya alam na ang bisitang sinasabi ni Verna ay isa lamang dahilan para pag-urin siya. Sa loob ng kwarto, pinagawa sa kanya ang paulit-ulit na gawain. Palitan ang kurtina, ayusin ang kama, linisin ang banyo. Tapos uulitin muli dahil may nakita raw na alikabok. Sa bawat balik niya, mas nanginginig ang katawan niya sa pagod. Sa labas ng kwarto, nakita ni Noel ang paglabas-masok ni Rina. Hindi ba tapos yan? Tanong niya kay Carla na nakatayo sa pasilyo. Ngumisi si Carla. Hindi pa raw maayos, arte kasi. Tahimik na tinignan ni Noel si Carla, ngunit wala siyang sinabi. Alam niyang may ibang paraan na siyang kailangang gawin. Sa hapon, dumating si Mr. Ramon galing sa isang meeting. Pagod ang itsura nito, ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang estado ng bahay. Ang tahimik na tensyon, ang pilit na kaayusan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Rina mula sa loob ng guest room. Pasensya na po, ulitin ko na lang po ulit. May sumagot na boses, si Verna. Ganyan talaga kapag walang alam. Mabuti na lang at kasambahay ka lang. Huminto si Mr. Ramon sa paglalakad. Hindi siya pumasok. Hindi rin siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakinig.
At doon niya narinig ang pag-iyak ni Rina. Mahina, pigil, parang ayaw ipakita sa kahit kanino. Mariing pumikit si Mr. Ramon. May kung anong sumiksik sa alaala niya. Isang batang umiiyak, isang kwarto, isang boses na humihingi ng tulong. Bigla siyang napadilat. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may pamilyar na kirot ang tunog ng iyak na iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad palayo si Mr. Ramon, dala ang mabigat na pakiramdam. Kinagabihan, ipinatawag niya si Lola Berta sa kanyang opisina. "Matagal ka na dito," sabi ni Mr. Ramon habang nakatayo sa harap ng bintana. "Mas matagal kaysa sa lahat." "Opo, sir!" sagot ni Lola Berta, kinakabahan. "Gusto kong malaman ang totoo," diretsong sabi ni Mr. Ramon. "Ano ba talaga ang nangyayari dito sa bahay?" Nag-atubili si Lola Berta. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Sir," mahinang sabi ng matanda. "Matagal ko na pong gustong magsalita, pero natatakot po ako." "Tungkol saan?" tanong ni Mr. Ramon. "Tungkol po kay Rina." Napatigil si Mr. Ramon. "Ano siya?" "Isang mabuting bata," sagot ni Lola Berta. "Masipag, tahimik, at araw-araw pong inaapi." Tumahimik si Mr. Ramon. "Hindi lang po yun," dagdag ni Lola Berta. "May mga bagay pong matagal nang itinatago sa bahay na to." Lumingon si Mr. Ramon. "Tulad ng?" Huminga ng malalim si Lola Berta. "Yung lumang silid sa dulo ng pasilyo, yung gamit ng bata roon, hindi po basta-basta yon." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Ramon. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. "Hindi ko po alam ang buong katotohanan," sagot ni Lola Berta. "Pero matagal ko na pong napapansin, may pagkakahawig po si Rina sa batang iyon." Tumayo si Mr. Ramon, biglang napakapit sa mesa. "Hindi pwede," mahina niyang sabi sa sarili. Sa kabilang banda, si Rina ay pagod. Napagod nang bumalik sa kanyang kwarto. Halos hindi na niya maramdaman ang mga paa niya. Kumatok si Noel sa pinto. "Rina," mahinang tawag niya. Binuksan ni Rina ang pinto. "Noel? May dala lang akong pagkain," sabi ni Noel, inabot ang maliit na lalagyan. "Hindi ka pa yata nakakakain." Napaluha si Rina. "Salamat." Umupo sila sa gilid ng kama. May pagitan, ngunit ramdam ang pag-aalala sa hangin. "Hindi na tama ang ginagawa nila," sabi ni Noel. "At hindi ko hahayaang magpatuloy ito." "Baka mawalan ka ng trabaho," sabi ni Rina, takot ang boses. "Kung kapalit nun ang kaligtasan mo," sagot ni Noel, "tatanggapin ko." Napatingin si Rina sa kanya. Sa unang pagkakataon, may init na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang dulo ng mansyon, nag-iisa si Mr. Ramon sa kanyang opisina. Hawak niya ang isang lumang kahon na matagal nang hindi binubuksan. Sa loob nito, may isang larawan ng isang batang babae. Hawak ang kamay niya, parehong nakangiti. Mahina niyang binulong, "Kung buhay ka pa, nasaan ka?" At sa sandaling iyon, parang may sagot ang hangin. Hindi pa malinaw, hindi pa kumpirmado. Ngunit ang katotohanan ay unti-unti nang umaahon. Hindi agad nakatulog si Mr. Ramon ng gabing iyon. Naupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang lumang litrato ng batang babae. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mga mata nito. Malinaw, inosente, at puno ng tiwala. Parang may hinahanap ang puso niya na matagal nang nawawala. At ngayon lang muling kumakatok. "Hindi pwede!" Mahina niyang bulong sa sarili. "Hindi pwedeng nagkakamali lang ako." Ngunit kahit anong pigil niya, bumabalik sa isip niya ang mukha ni Rina, ang tahimik na kilos, ang maamong mga mata, ang paraan ng pagyuko nito tuwing kinakausap siya, at ang iyak na narinig niya kanina. Iyon ang pinakamasakit. Kinabukasan, maagang bumangon si Mr. Ramon. Hindi siya dumaan sa kusina,
Hindi rin siya nag-almusal. Dire-diretso siyang nagtungo sa opisina ng mansyon at ipinatawag ang kanyang personal assistant. Hanapin mo lahat ng records, mariing utos ni Mr. Ramon. Yung tungkol sa nangyari, 16 na taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mata ng assistant. Sir, lahat po? Oo, sagot niya. Lahat. Samantala, sa kusina, tahimik na naghihiwa ng gulay si Rina. Halata ang pagod sa mukha niya, pero sanay na siyang itago iyon. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na parang wala siyang kakampi, maliban kay Noel. Dumating si Faye at Carla. Sabay na tumingin kay Rina na parang may hinahanap na mali. Hindi ba tapos ang agahan? Tanong ni Carla, matalim ang boses. Opo, ilang minuto na lang po, sagot ni Rina. Siguraduhin mong walang kulang, dagdag ni Faye. Ayokong mapagalitan. Hindi na sumagot si Rina. Sanay na siya sa ganito. Ngunit hindi nila napansin na nasa pintuan si Noel, tahimik na nakikinig. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Rina, ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Nang makaalis sina Faye at Carla, lumapit si Noel. Rina, mahinang tawag niya. Okay lang po ako, agad na sagot ni Rina kahit hindi pa siya tinatanong. Huminga ng malalim si Noel. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Rina sa kanya. Alam ko at salamat. May kung anong bumigat sa dibdib ni Noel. Gusto niyang sabihin ng lahat. Ang plano niya. Ang mga nalaman niya, pero alam niyang hindi pa oras. Sa hapon, ipinatawag si Verna ni Mr. Ramon hanautawan sa opisina. Umupo ka. Malamig na utos niya. Halatang nagulat si Verna, pero sumunod. May problema ba? Tungkol kay Rina, diretsong sabi ni Mr. Ramon. Napakurap si Verna. Ano naman sa kanya? Napapansin ko, sabi ni Mr. Ramon, na lagi siyang pagod at may mga naririnig akong hindi maganda. Ngumiti si Verna, pilit na kalmado. Kasambahay siya. Natural lang mapagod. Hindi natural ang umiiyak. Sagot ni Mr. Ramon, tumitigas ang tinig. Nanlamig ang mukha ni Verna. Hindi ko gusto ang nangyayari dito sa bahay ko. Dagdag pa niya. At sisiguraduhin kong aayusin ito. Tumayo si Verna, halatang naiirita. Ginagawa ko lang ang nararapat. Kung ganon, sagot ni Mr. Ramon. Handa ka ring managot. Paglabas ni Verna ng opisina, nanginginig ang mga kamay niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi kay Rina, kundi kay Mr. Ramon. Sa gabi ring iyon, ipinatawag ni Mr. Ramon si Noel. May tiwala ako sa'yo, sabi niya. Diretso ang tingin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Napatingin si Noel sa sahig, saka huminga ng malalim. Sir, matagal na po akong nagdadalawang isip, pero hindi na po tama ang pananahimik. Isa-isang ikinuwento ni Noel ang mga nakita niya, ang mga utos na sadyang pahirap, ang mga salitang mapanakit, ang pananakit na hindi lantad ngunit paulit-ulit. Hindi ko po kaya, dagdag ni Noel, nanginginig ang boses. Na manahimik pa. Tahimik si Mr. Ramon habang nakikinig. Ngunit sa bawat salita, mas tumitindi ang galit sa dibdib niya. Salamat! Sa wakas ay sabi ni Mr. Ramon, ginawa mo ang tama. Samantala, si Rina ay nasa likod bahay, naglalaba. Napansin niyang may tumitingin sa kanya. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya si Mr. Ramon. Bigla siyang tumayo. Sir, may kailangan po ba kayo? Lumapit si Mr. Ramon, mabagal ang hakbang. Rina, mahinahon niyang tawag. Opo sir, kamusta ka? Tanong niya. Natigilan si Rina. Hindi niya inaasahan ang tanong. Okay lang po. Tahimik na tumingin si Mr. Ramon sa kanya. Sigurado ka? Sa sandaling iyon, parang may bumigay sa loob ni Rina. Ngunit pinigilan niya ang luha. Opo, sir! Ulit niya. Tumango si Mr. Ramon. Kung may kailangan ka, magsabi ka. Naiwan si Rina na nakatulala habang papalayo si Mr. Ramon.
Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init ang bumalot sa dibdib niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kwarto ni Verna, nagtitipon-tipon sina Faye at Carla. "May mali," sabi ni Carla. "Napapansin na niya." "Dahil yan kay Rina," sagot ni Faye. "Kailangan na nating tapusin to." "Paano?" tanong ni Carla. Ngumisi si Verna, malamig ang mga mata. "May paraan." Kinabukasan, nagulat ang lahat nang ipatawag ni Mr. Ramon ang buong kasambahay sa sala. Nakatayo si Rina sa gilid, hawak ang palad niya, kinakabahan. Katabi niya si Noel, tahimik ngunit alerto. "May mga bagay akong nalaman," panimula ni Mr. Ramon. "At hindi ako natutuwa." Nagkatinginan ang lahat. "Simula ngayon," dagdag niya, "may pagbabago sa pamamalakad dito." Tumingin siya kay Rina. Saglit lamang, pero sapat para mapansin ng lahat. Hindi pa malinaw kung ano ang mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Malapit nang mabunyag ang katotohanan. At kapag nangyari iyon, walang makapaghahanda sa epekto nito. Tahimik ang sala ng mansyon. Ngunit ang katahimikan ay mabigat. Parang may paparating na unos. Nakatayo si Mr. Ramon sa gitna. Tuwid ang tindig, malamig ang mga mata. Sa harap niya, naroon ang lahat ng kasambahay. Kasama sina Verna, Faye, at Carla. Si Rina ay nasa gilid lamang. Nakayuko. Hawak ang laylayan ng kanyang uniforme. Katabi niya si Noel, bahagyang nakaharang ang katawan. Isang tahimik, ngunit malinaw na anyo ng proteksyon. "Hindi ko kayo ipinatawag para manakot," panimula ni Mr. Ramon. Mababa, ngunit mariin ang boses. "Ipinatawag ko kayo dahil may mga bagay na kailangang ituwid." Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Si Verna ay pilit na nakangiti, ngunit halata ang tensyon sa kanyang panga. Sina Faye at Carla naman ay halatang balisa. May kaba sa mga mata. May pangamba sa bawat galaw. "Matagal na akong wala sa bahay," patuloy ni Mr. Ramon. "At akala ko, sapat na ang tiwala ko para maging maayos ang lahat." Huminto siya sandali, saka tumingin kay Verna. "Mukhang nagkamali ako." Biglang nanigas si Verna. "Ramon, anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sagot ni Mr. Ramon, "ay may nangyayaring hindi ko kailanman pinayagan." Tumahimik ang lahat. "May mga ulat akong natanggap," dagdag niya. "May mga nakita. May mga narinig." Dahan-dahang lumingon si Mr. Ramon kay Noel. "At may mga taong naglakas loob na magsabi ng totoo." Ramdam ni Rina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napakapit siya sa kanyang mga daliri. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Ayaw niyang mapahamak si Noel. Si Verna ang unang nagsalita. "Kung tungkol yan sa kasambahay," sabi niya, pilit na mahinahon, "ginagawa lang namin ang tungkulin namin." "Ang tungkulin ay hindi pang-aabuso," malamig na sagot ni Mr. Ramon. Napasinghap ang ilan sa mga kasambahay. "Simula ngayon," mariing wika ni Mr. Ramon, "may malinaw na mga patakaran. Walang sino man ang may karapatang maliitin, apihin o saktan ang kahit sino sa bahay na ito." Saglit niyang tiningnan si Rina. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rina na hindi siya basta-basta nakikita, kundi pinapansin. "Kung sino man ang lalabag," dagdag ni Mr. Ramon, "ako mismo ang haharap." Hindi na nakapagtimpi si Carla. "Daddy," isang tingin lang ni Mr. Ramon ang nagpatahimik sa kanya. "Hindi pa tapos," sabi niya. Huminga ng malalim si Mr. Ramon at nagpatuloy. "May isa pang bagay." Muling bumigat ang hangin. "May iniimbestigahan akong matagal nang nakabaon sa nakaraan," sabi niya. "At habang hindi pa malinaw ang lahat, gusto kong malaman ninyo, hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng hakbang." Walang nagsalita. "Pwede na kayong bumalik sa trabaho," pagtatapos ni Mr. Ramon. Isa-isang nagsialisan ang mga tao, ngunit ang kaba ay nanatili.
Nang makalabas na ang karamihan, naiwan sina Verna, Faye, Carla, Rina at Noel. Tumingin si Mr. Ramon kay Verna. "Kausapin kita mamaya!" Hindi sumagot si Verna. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Halatang galit, ngunit pilit na kinokontrol ang sarili. Nang tuluyang maiwan si Rina at Noel, napaupo si Rina sa sofa, parang nawalan ng lakas. "Okay ka lang?" Mahinang tanong ni Noel. Tumango si Rina. "Hindi ko alam kung anong mangyayari." "Ano man yon?" sagot ni Noel. "Hindi ka na nag-iisa." Napatingin si Rina sa kanya. Sa mga mata ni Noel, wala siyang nakita kundi katapatan at malasakit. Biglang bumigat ang kanyang dibdib, hindi sa takot, kundi sa damdaming pilit niyang itinatago. "Salamat," mahina niyang sabi. Kinagabihan, ipinatawag ni Mr. Ramon si Verna sa opisina. Pagpasok pa lang ni Verna, ramdam na niya ang bigat ng aura sa loob. Nakaupo si Mr. Ramon sa likod ng mesa. Hawak ang ilang dokumento. "Umupo ka," utos niya. Umupo si Verna, tuwid ang likod pero halatang kinakabahan. "Matagal na tayong magkasama," panimula ni Mr. Ramon. "At akala ko, kilala kita!" "Ginawa ko lang ang makakabuti sa pamilya," sagot ni Verna. "Para kanino?" tanong ni Mr. Ramon. Hindi agad nakasagot si Verna. "May mga tanong akong gustong sagutin mo," dagdag ni Mr. Ramon. "Tungkol sa nangyari noon, tungkol sa batang nawala." Nanlaki ang mata ni Verna. "Bakit mo binubuksan ulit yan?" "Dahil may mga bagay na hindi ko na kayang baliwalain," sagot ni Mr. Ramon. "At may isang tao sa bahay na ito na masyadong pamilyar." Tahimik si Verna, ngunit sa loob niya, nagsisimula ng gumuho ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Samantala, si Rina ay nasa kanyang kwarto, hawak ang isang lumang panyo. Ang tanging alaala ng kanyang nakaraan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may malaking pagbabagong paparating. Kumatok si Noel sa pinto. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Tumango si Rina at binuksan ang pinto. "Nag-aalala ako," sabi ni Noel. "Baka lumala ang sitwasyon." "Natakot din ako," sagot ni Rina. "Pero may kakaiba, parang may liwanag." Ngumiti si Noel, bahagya. "Minsan, kailangang dumaan sa dilim bago makita ang totoo." Nagkatitigan sila, saglit lamang, ngunit sapat para maramdaman ang isang bagay na hindi na kayang itanggi. Isang damdaming unti-unting umuusbong, tahimik ngunit matatag. Sa labas ng mansyon, nakatingala si Mr. Ramon sa langit, hawak ang lumang litrato. Mahina niyang binulong, "Kung ikaw nga siya, patawad." At sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang bahay, ang katotohanan ay mas lalong lumalapit, handa nang sumabog at baguhin ang buhay ng lahat. Hindi naging mahimbing ang tulog ni Rina ng gabing iyon. Paulit-ulit siyang nagigising, parang may bumabagabag sa kanyang isipan kahit hindi niya alam kung ano. Sa bawat pagpikit niya, bumabalik ang mukha ni Mr. Ramon. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, hindi bilang amo sa kasambahay, kundi parang may hinahanap na sagot sa loob ng kanyang mga mata. Sa using oman, kabilang banda ng mansyon, gising din si Mr. Ramon. Nasa opisina siya, mag-isa, nakaharap sa mesa na puno ng lumang dokumento. May mga papeles na dilaw na sa katagalan, mga litrato at ilang medical records. Isa-isa niyang binubuklat ang mga ito, nanginginig ang mga kamay. "Hindi pwede!" bulong niya. "Hindi pwede! Pero bakit ganito?" Tumayo siya at naglakad papunta sa kabinet. Kinuha niya ang isang kahon na matagal nang nakatago. Nang buksan niya iyon, bumungad ang ilang lumang gamit ng isang bata. Isang maliit na suklay, isang pares ng hikaw, at isang panyo na may burda ng pangalan. Parehong-pareho sa panyong hawak ni Rina.
Napaupo si Mr. Ramon sa silya, napasandal at napapikit. Para siyang tinamaan ng malakas na alon ng alaala. Isang bata ang hawak niya noon, isang aksidente, isang sigawan, isang pagkawala na hindi na niya muling nakita. Kung nagkamali ako, kung pinabayaan ko, nanginginig niyang sabi. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ang galaw sa bahay. Ipinatawag ni Mr. Ramon ang isang pribadong doktor at isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan, isang dating investigador na tumulong sa kanya noon. Sa sala, tahimik na nakatayo si Rina habang naglilinis. Ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanya, ngunit hindi niya makita kung sino. Lumapit si Noel sa kanya. May kakaiba, mahinang sabi ni Noel. May mga bisitang dumating kanina sa opisina. Kinabahan si Rina. May problema po ba? Umiling si Noel. Hindi ko alam. Pero mag-ingat ka. Tumango si Rina. Pilit nang umiti. Sa loob ng opisina, seryoso ang usapan. Sigurado ka ba? Tanong ni Mr. Ramon sa investigador. Opo, sagot nito. Base sa records, sa edad at sa mga ebidensya, mataas ang posibilidad. Huminga ng malalim si Mr. Ramon. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Pwede po tayong magpa-DNA test, sagot ng doktor. Saglit na tumahimik si Mr. Ramon. Hindi pa. Hindi na ngayon. Alam niyang kapag nalaman ang katotohanan, hindi na mababalik sa dati ang lahat. Sa kabilang dulo ng mansyon, nagtipon sina Verna, Faye at Carla sa kwarto ni Verna. May masama akong pakiramdam, sabi ni Faye. Napapansin ni Daddy si Rina. Hindi lang napapansin, sagot ni Carla. Galit ang boses. Parang may balak. Napasinghap si Verna, pilit na pinapanatili ang composure. Wala kayong dapat ikabahala. Sigurado ka? Tanong ni Faye. Bakit may mga investigador sa bahay? Hindi nakasagot agad si Verna. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na takot. Sa hapon, ipinatawag si Rina ni Mr. Ramon. Nang makarating siya sa opisina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita niyang naroon din ang doktor at isang estranghero. Umupo ka, Rina! Mahinahong sabi ni Mr. Ramon. Sumunod siya. May itatanong lang kami, dagdag ni Mr. Ramon. Tungkol sa nakaraan mo. Napayuko si Rina. Hindi ko po masyadong alam, sir. Lumaki lang po ako sa probinsya. Kasama ang lola ko. Si Lola Berta? Tanong ng investigador. Opo, sagot ni Rina. Kailan ka po huling nakita ng magulang mo? Tanong ng doktor. Nanlaki ang mata ni Rina. Hindi ko po kilala ang mga magulang ko. Biglang sumikip ang dibdib ni Mr. Ramon. May naaalala ka ba? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Kahit anong alaala nung bata ka pa, napaisip si Rina. May isang lalaki po. Malaki ang kamay. Mabango. Lagi po akong binubuhat. Napapikit si Mr. Ramon. May aksidente. Patuloy ni Rina. Naon ko lang po naaalala. Maingay, maraming sigawan. Hindi na napigilan ni Mr. Ramon ang pagtayo. Lumapit siya kay Rina. Ilang hakbang lang ang pagitan. Rina, mahina niyang sabi. Kung sakaling may malaman ka tungkol sa sarili mo, kakayanin mo ba? Naguluhan si Rina. Hindi ko po naiintindihan. Huminga ng malalim si Mr. Ramon. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Paglabas ni Rina ng opisina, halos hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Diretso siyang nagtungo sa likod bahay. Doon naupo at napaiyak. Doon siya nakita ni Noel. Rina, nag-aalalang tawag niya. Anong nangyari? Umiling si Rina. Hindi ko alam, parang may malaking lihim. Umupo si Noel sa tabi niya. Ano man yon, nandito ako. Sa loob ng opisina, nakaupo si Mr. Ramon, hawak ang ulo. Sir, maingat na sabi ng doktor. Mas mabuting malaman na agad. Tumango si Mr. Ramon, mabigat ang loob.
Pero kapag nalaman niya, masisira ang mundo niya. Mas masakit ang kasinungalingan, sagot ng investigador. Sa gabing iyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa kwarto ni Verna. Kung totoo ang iniisip niya, galit na sabi ni Carla. Wala na tayo. Hindi niya papayagan, sagot ni Faye. Hindi pwedeng mangyari to. Tahimik si Verna, nakatitig sa salamin. Kung aabot sa puntong iyon, kailangan nating ipaglaban ang sa atin. Sa kanyang kwarto, nakahiga si Rina, hawak ang panyo ng lola niya. May kung anong bigat sa dibdib niya, pero may kakaibang pakiramdam din. Parang papalapit ang sagot sa matagal na niyang tanong kung sino siya. At sa dilim ng gabi, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Bukas, hindi na maiiwasan ang katotohanan. Maagang nagising si Rina kinabukasan, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya natulog. Mabigat ang dibdib niya, parang may nakapatong na bato. Tahimik ang mansyon, kakaibang katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Habang nagbibihis siya ng uniporme, napatingin siya sa salamin at saglit na napahinto. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili niya kung sino ba talaga siya. Sa labas ng kwarto niya, naghihintay si Noel. Rina, maingat na natawag niya. Po, sagot niya, pilitan ng umiti. Pinapatawag ka ni Sir Ramon, sabi ni Noel. Nasa sala na ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Rina. Lahat? Tumango si Noel. Nandun sila, pati si Ma'am Verna. Huminga ng malalim si Rina. Sige! Habang naglalakad sila patungong sala, ramdam ni Rina ang bigat ng bawat hakbang. Sa loob ng sala, naroon si Mr. Ramon, tuwid ang tindig. Katabi niya ang doktor at ang investigador. Sa kabilang panig, magkakatabi sina Verna, Faye at Carla. Halatang tensyonado ang tatlo. Maputla ang mukha ni Faye, nanginginig ang labi ni Carla. At si Verna ay pilit na matatag, ngunit bakas ang takot sa mga mata. Naroon din si Lola Berta, hawak ang rosaryo, at ilang kasambahay na tahimik na nagmamasid. Rina, mahinahong tawag ni Mr. Ramon. Lumapit ka. Lumapit si Rina, nanginginig ang tuhod. Bago ko sabihin ang lahat, patuloy ni Mr. Ramon, gusto kong marinig muna ang totoo. Tumingin siya kay Verna. Sabihin mo! Nanlaki ang mata ni Verna. Ramon, ngayon, mariing utos ni Mr. Ramon. Napaupo si Verna sa sofa, parang nawalan ng lakas. Hindi ko ginusto to, mahina niyang sabi. Hindi ko ginusto. Anong hindi mo ginusto? Tanong ni Mr. Ramon. Nanginginig ang boses sa galit at sakit. Huminga ng malalim si Verna. Noong araw na yon, nung aksidente, natakot ako. Akala ko mamamatay ka. Akala ko mawawala ang lahat. Tumingin siya kay Rina, puno ng puot at pangamba. Ang batang yon, sagabal siya. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Parang biglang umikot ang mundo. Verna, halos pabulong na sabi ni Mr. Ramon. Anong ginawa mo? Iniwan ko siya. Iyak ni Verna. Binamigay ko siya. Sinabi kong patay na ang bata. Biglang napahikbi si Lola Berta. Diyos ko! Rina, paos na tawag ni Mr. Ramon. Patawad! Lumapit ang doktor at inabot ang isang sobre. Nakuha na po ang resulta ng DNA test. Halos hindi na makahinga si Rina. Binuksan ni Mr. Ramon ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Ilang segundo siyang natahimik bago siya tumingin kay Rina. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ikaw ang anak ko! Basag na boses niya. Ikaw ang nag-iisang anak ko! Parang binagsakan ng kidlat si Rina. Ako! Pabulong niyang sabi. Hindi po pwede! Lumuhod si Mr. Ramon sa harap niya. Patawad! Umiiyak niyang sabi. Patawad sa lahat ng taon na nawala. Patawad sa hirap na dinanas mo. Anak! Patawad! Hindi na napigilan ni Rina ang sarili niya. Umiyak siya ng malakas. Lahat ng sakit, lahat ng tanong,
Lahat ng pagkukulang ay sabay-sabay na bumuhos. Si Noel ay napaatras. Nangingilid ang luha, pero may ngiti sa labi. Ngiti ng ginhawa. Sa kabilang dulo, bumagsak si Carla sa sofa. Hindi to totoo. Lahat ng ginawa niyo. Malamig na sabi ni Mr. Aramon habang tumatayo. Babayaran niyo. Tumingin siya kay Verna. Umalis ka sa bahay ko. Simula ngayon, wala ka ng karapatan dito. Tumayo rin siya sa harap ni Faye at Carla. At kayo, tapos na ang lahat. Walang nagawa ang tatlo kundi umiyak at umalis, dala ang bigat ng kanilang kasalanan. Lumapit si Mr. Ramon kay Rina at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Kung handa ka, gusto kong bumawi. Tumingin si Rina sa kanya. Umiiyak pa rin. Hindi ko po alam kung paano. Hindi natin kailangang magmadali. Sagot ni Mr. Ramon. Basta nandito ako. Ama mo ako. Tumango si Rina. Lumapit si Noel, nag-aalinlangan. Rina. Ngumiti si Rina sa kanya, sa kabila ng luha. Salamat. Pagkalipas ng mga linggo, nagbago ang lahat. Si Rina ay hindi nakasambahay, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Unti-unti niyang tinanggap ang bagong mundo habang binubuo muli ang relasyon niya sa ama. Si Noel ay nanatili sa tabi niya. Hindi bilang driver, kundi bilang taong unang naniwala, unang nagtanggol, at unang nagmahal ng tahimik. Isang hapon, magkasama silang nakatayo sa hardin. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari, sabi ni Rina. Ngumiti si Noel. Minsan, kailangan muna tayong alipustain bago mahanap ang tunay nating halaga. Tumingin si Rina sa kanya. Salamat sa lahat. Humawak si Noel sa kanyang kamay. Hindi ka na nag-iisa. Sa mansyon na minsang naging lugar ng sakit, ngayon ay tahanan na ng katotohanan, hustisya at bagong simula. At sa wakas, natagpuan ni Rina hindi lang ang kanyang tunay na pangalan, kundi ang kanyang lugar sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Parang lagi kang updated sa ating mga susunod na video. Salamat